So nangaral si Reuben ng halos 100 years. Yung mga tao hindi naniwala sa kanya. Ang sabi ng mga tao, nilibak ko nga po siya, bakit siya gumagawa ng arko doon sa taas ng bundok? Paano makapupunta? Paano makakabot ang tubig ron? At sabi niya, tag-araw ng panahon na to. Ngunit ang sabi ni Ledo sa mga tao, magsisi kayo sapagkat darating ang baha. Wika ng Diyos, sinabi sa akin ng Diyos, sabi niya, darating ang baha. Eh hindi naniwala. Napahamak sila. Ang sabi ng Biblia sa huling panahon, magpabautismo upang hindi mapahamak. Mark 16 verse 16. Yun yung utos sa atin sa huling panahon. Kung yung panahon, sa panahon ni Noe, maraming hindi naniwala sa kanya. Sabi, may baha na darating, sabi ng Panginoon. Ang sabi sa last days, sa atin, yung utos sa atin, kailangan mo sumampalataya, magpabautismo upang maligtas. Yan yung utos sa atin. Mark 16 verse 16. Ang sumampalataya, pabautismuhan, ay maliligtas. Wika ng ating Panginoon Kristo. Kung yung sa panahon ni Noe, yung mga taong hindi naniwala roon na pahamak, ganoon din sa panahon natin yun. Ang hindi sumampalataya, pabautismuhan, hindi maliligtas. Ito yung paraan ng salvation. May mga naging halimbawa po eh. Yan po, sa panahon ni Noe, yung mga tao hindi naniniwala na pahamak. Sa panahon ni Kristo, yung mga tao hindi maniniwala, mapapahamak din. Ito yung mga naging halimbawa, yung mga nagsisipamuhay ng masasama. 1 Peter 2:6. At pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga bayan ng Sodoma at Gomora na pinapag-amo na maging halimbawa sa mga nagsisipamuhay ng masasama. Ano ba yung pinapractice mo sa buhay mo ngayon? Ikaw ba'y nagpapakabuti? Ikaw ba'y nagpapakasama? Nagpapakalawak sa alak? Nagtatanim ng galit sa puso? Pride? Galit? Uot? Ano ba yung pinapractice mo sa buhay mo? Nagpapakasama ka ba? O nagpapakabuti ka? Yung mga nagsisipamuhay ng masama, sila yung mapapahamak, hindi maliligtas. Ito po yung conclusion. Kung sino ay sumunod sa Diyos at hindi po siya nagreklamo. Kung sino ay sumunod sa huling panahon, kaya susunod din kaya tayo. Ang utos ng Diyos ay hindi mabigat. Sumunod sa utos ng Diyos upang hindi mapahamak, gaya ng pagsunod ni Noe. Muli, salamat po sa inyong pakikinig sa umaga pong ito at magandang umaga. Morning. Last brother. Maraming salamat kapatid na first time po natin narinig siya sa Bible study at yan po ay bahagi ng paghahasa po ng mga malalaki at sa dahon po upang magkaroon ng kakayanan sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Nawain ko lang po pagpapalaganap ng salita ng Diyos, hindi lamang po namin katungkulan bilang pangalan, kundi ito'y katungkulan ng bawat isa sa atin sapagkat ang paglago ng unang iglesia sa dahon ng Jerusalem, Judea at Galilea. Ito po ay pinangalan ng mga unang Kristiyano na nagsipangalan gawa ng persecution. So wala po si kapatid na Jenmer, so religion po ako at tayo po ay magbigay na isang pag-aaral. So ang ating pong paksa ay aamuin po natin sa Aklat ng Galacia Kapitulo 5:16. Nasa nais po pumuksa natin yung ating mga Biblia sa Aklat ng Galacia Kapitulo 16. 5:16.
Basahin po natin yung mga naulang talata upang hindi na maunawa po namin. Simulan po natin sa talata 13. Sabi po rin, sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay daan sa laman. Kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maglingkuran kayo, sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita sa mga pwede ito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ngunit kung kayo ka rin ay mga kapagatan at magsasakmalan, magsipag-ingat kayo, baka kayo'y maglipunan sa isa't isa. So, naalala po natin, sinabi ng ating Panginoon Kristo, ang kaharian na laban sa kanyang sarili ay magiging. So, dito po ay naalala ng apostol si Pablo ang taga-Galacia. So, ito po mapapansin po niyo yung Bible study na kapatid na Artesilia. Sinabi po niya yung unang-una yung pag-ibig. At ito ay isang bagay na nawawala po sa mga taga-Galacia. Kaya nga, sabi ng apostol si Pablo, pulitin po natin ang basa, sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita sa mga pwede ito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ngunit kung kayo rin ang mga kapagatan at magsasakmalan, magsipag-ingat kayo na baka kayo mga lipunan sa isa't isa. 16, sinabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi gawin at hindi ninyo gagawin ang pita ng sa wikang English, mababasa po natin yung translation na walk in the Spirit. Pero kung Tagalog, pag in-English po natin, walk according to the Spirit. So mapapansin po ninyo dito sa talata po sa inyong Biblia, yung pukalit yung Spirit, nakakapital S. No? Kapag nakakapital S, ibig sabihin, persona siya. Referring to the Holy Spirit. Pero sa pag-aaral po natin sa Biblia, yung tinatawag na manuscript po, ito po, ang Biblia po ang matitik ng Greek language, wala pong capital letter, o hindi po ito nagtataglay ng capital letter na gaya ginagawa na po natin sa wikang English. So lumalabas na yung S, capital letter S, lumalabas po bilang Espiritu Santo. Right? Pero pag-aaralan po natin yan. Meron pong dalawang salin. No? Meron pong dalawang salin ito. Yung pong salitang walk in the Spirit, ito po ay isang utos. Hindi po ito simpleng deklarasyon. Ito po ay isang simpleng utos ng apostol na si Pablo. Yung pong salitang peripatete, translate na walk. So alam po natin, sa wikang English, meron po tayong imperative. So yung imperative mode, it is a indication of a command. No? So yun po, yung po salitang walk in the Spirit, ito po ay isang utos at ito ay nagpapakilala ng urgency or mandatory. So ibig sabihin, kailangan at hindi po natin pwedeng ipagpapagad. So makikita po natin mamaya kung ano po yun. So meron po dalawang salin ito sa Biblia. One, yung walk in the Spirit. Ito po ay hama po sa Garbage Translation. Kaya po ginamit yung salitang Garbage Translation kasi yung salitang, yung definite article na inilagay po niya sa bracket, birinakit po niya yung definite article na D. Meron pong rason yun kung bakit, sapagkat yun ay hindi po natin masusumpungan sa manuscript. No? At may mga translation po na gumamit ng walk in the Spirit. So marami pong translation. Pangalawa po, yung salitang walk by the Spirit. No? Yung walk by the Spirit, ito po ay hindi literal translation. Ito po ay hindi formal equivalence. Hindi po siya word for word. Ito po ay interpretive rendering. Ibig sabihin, i-translate ito ng translator batay po dun sa kanilang pagkaunawa at ayon po sa kanilang doktrina.